Nagsisimula ang kwento sa isang lungsod na nasa gitna ng kaguluhan. Mula sa kanyang kastilyo sa Himpapawid, pinagmamasdan ng Breakup King ang pagkawasak ng syudad. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang Kizuna Rangers upang pigilan siya. Agad nilang tinawag ang kanilang Kizuna Beasts, at ang mga halimaw na ito ay nagsanib upang mabuo ang makapangyarihang Maximum Kizuna Kaiser. Walang pag-aalinlangan, sumugod sila patungo sa kastilyo ng Breakup King. Subalit, sinalubong sila ng walang humpay na laser attacks mula sa Hari ng Kasamaan. Gayunpaman, ginamit ng Kizuna Rangers ang kanilang lakas upang putulin ang mga atake at tuluyang wasakin ang bungo ng kastilyo. Sa kasamaang palad, nasapul sila sa laban at nawalan ng isang braso ang Maximum Kizuna Kaiser. Napagtanto nilang hindi na nila kayang ipagpatuloy ang laban, kaya ipinagkatiwala nila ang huling misyon sa kanilang pinuno, si Togo Asagaki, na kilala rin bilang Kizuna Red. Habang isa-isang bumagsak ang kanyang mga kasamahan, nagpatuloy si Togo sa loob ng kastilyo. Dito, hinarap niya mismo ang Breakup King, na agad siyang pinagtawanan. Sinabi ng Hari ng Kasamaan na walang halaga ang Rangers, Buns at na si Togo ay nag-iisa na lamang. Ngunit buong tapang na sumagot si Togo, hindi siya nag-iisa, dahil dala niya ang paniniwala at tiwala ng kanyang mga kaibigan. Muli, pinaulanan siya ng laser blasts ng Breakup King, ngunit tiniis niya ang sakit. Sa isang huling pagsugod, ibinigay niya ang kanyang pinakamalakas na suntok, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog. Habang siya ay bumabagsak mula sa langit, inisip niya na kahit hindi niya nakuha ang isang masayang pagtatapos, masaya na siyang naibigay niya ang pag-asa sa iba para sa kinabukasan. Ngunit bago pa siya tuluyang bumagsak sa lupa, bigla siyang na-teleport sa ibang mundo. Pagkalipas ng 6 na buwan, makikita natin ang dalawang adventurers na pilit lumalaban sa isang golem. Sa kanilang paghaharap, napagtanto nilang wala silang laban sa makapangyarihang nilalang. Dahil dito, isang dalagang nagngangalang Yidra Arvoln ang nadismaya sa kanila at tinawag silang useless. Iniutos niya sa golem na huminto, ngunit nagalit ang mga adventurers dahil pakiramdam nila ay minamaliit sila. Gayunpaman, iniutos niya sa golem na dalhin sila palabas. Habang nakatingin siya sa isang painting ng kanyang ama, nangako siya sa sarili na muling makukuha ang posisyon ng Royal Scepter. Lumapit ang kanyang butler na si Poseidon at binanggit na mayroon siyang panibagong adventurer na susubukan. Hindi siya umaasa ng marami, iniisip na magiging kasing walang silbi lang ito ng mga nauna. Ngunit ipinaalala ni Poseidon na ang lalaking ito ay nakilala sa loob lamang ng 6 na buwan. Umaasa siyang hindi ito magiging duwag tulad ng mga adventurer na kakakita lang niya, ngunit bago pa niya matapos ang iniisip, bigla siyang tumilapon sa ere, nagsimula ng lumaban si Red sa golem. Sinabihan siya ni Red na tumakas habang siya ang haharap sa golem. Ipinaliwanag niya na ang halimaw na ito ay nangunguha ng mga tao, ngunit nagulat siya nang sabihin ng dalaga na ito ay familiar niya at ginagamit niya ito upang subukin ang mga adventurers. Patuloy siyang inatake ng golem, at naalala niya na may nabanggit tungkol dito sa kanyang kontrata, na pagtanto niyang nagsimula na ang kanyang pagsubok. Ginamit niya ang kanyang bracelet upang i-summon ang kanyang suit, na lubhang ikinagulat ni Hydra. Wala siyang nararamdamang mana mula rito, kaya't alam niyang hindi ito isang magic tool. Hindi niya maintindihan kung paano ito nakakapag-transform sa isang iglap nang hindi gumagamit ng mahika, ngunit kalmado niyang inobserbahan si Red upang pag-aralan ang kanyang kakayahan. Gamit ang kanyang fire punch, sinugod ni Red ang golem at pinasabog ito. Sa puntong iyon, sinabi ni Hydra na matagumpay niyang napasa ang pagsubok. Pagkatapos noon, sinabi ni Red sa kanila na siya ay nagmula sa ibang mundo. Naniniwala naman si Hydra dahil alam niyang may pambihirang kapangyarihan ito. Napansin niyang marami ng impormasyon tungkol sa Otherworlders, at may mga ulat na isa sa kanila ang bayani na naglagay ng selyo sa Demon Queen. Tinanong niya si Red tungkol sa kakaiba nitong kasuotan, ngunit nagulat si Red nang malaman niyang hindi ito gusto ni Hydra, dahil sa kanyang mundo, gustong-gusto ito ng mga bata. Sinabi naman ni Hydra na tinatanggap na niya ang ideya na si Red ay mula sa ibang mundo, kaya iminungkahi niyang pag-usapan na nila ang trabaho. Inutusan niya si Red na mangolekta ng manal mula sa Wakenar Ruins. Ipinaliwanag ni Poseidon na ito ay isang bagong tuklas na ore na nagkikrystal sa ilalim ng isang kakaibang enerhiya tuwing sumasabog ang mana na dumadaloy sa ley lines mula sa lupa. Ipinaliwanag ni Hydra na kailangan niyang pag-aralan ang mana metal upang malaman kung maaari itong gamitin sa mahika. Sinabi niya ring dapat malaman ng royal family kung ito ay mapanganib. Napagtanto naman ni Red na pinoprotektahan ni Hydra ang koneksyon ng mga tao at mahika, kaya't na-excite siya. Bigla siyang tumalon palabas ng bintana at nag-transform sa kanyang suit,
sabay sabing dapat nilang matagpuan ang mana metal agad-agad. Agad siyang nag-summon ng isang turbo huddle, na ikinagulat ni Hydra. Sinabihan niya si Red na itigil ang pag-summon ng kakaibang mga bagay, dahil nagiging mas malaking misteryo pa ito kaysa sa mana metal. Ngunit bago pa siya makapag-react, biglang hinatak siya ni Red at sabay silang lumipad gamit ang turbo huddle. Mabilis nilang narating ang Wake na ruins, nabanggit ni Red na mabilis silang nakarating dahil hindi sila nakasalubong ng mga halimaw, ngunit agad siyang kinontra ni Hydra, nakasagasa raw siya ng 3 halimaw. Napagtanto ni Red na ang mga higanteng ibon na nadaanan nila ay hindi basta ibon, kundi mga halimaw pala. Pagpasok nila sa loob ng ruins, bigla silang inambush ng mga halimaw. Ngunit bago pa sila maabot ng mga ito, mabilis na ginamit ni Hydra ang kanyang ice magic upang i-freeze ang mga kalaban. Habang ginagamit ni Red ang kanyang spinning double blade upang patumbahin ang mga halimaw, inilabas naman niya ang kanyang marriage beam gun at ginamit ang iba't ibang modes upang atakihin ang mga ito, na naging sanhi ng kanilang pagsabog. Naguguluhan naman si Hydra sa kanyang kakaibang mga sandata. Napansin niyang dahil sa malalakas na pagsabog na dulot ng kanyang mga atake, nasira rin ang mga items na dapat ay mahuhulog mula sa mga halimaw. Tinawag naman ni Red na mahihina ang mga ito, kaya nagtaka si Hydra kung sino ang mga kalaban niya sa kanyang dating mundo. Ipinahayag ni Red na ang kanyang mga naging kalaban ay ang Secret Society of Relationship Enders, isang organisasyon na may layuning sakupin ang mundo at nakawin ang ugnayan ng mga tao. Upang pigilan sila, siya at ang kanyang mga kaibigan ay bumuo ng isang grupo na tinawag na Kizo na 5. Ngunit sa halip na mas maunawaan ito, lalo lamang nalito si Hydra sa kanyang mundo. Biglang napaisip si Red kung ayos pa rin ang kanyang mga kaibigan. Napansin ito ni Hydra at sinabi na kung nag-aalala siya sa kanila, dapat niyang hanapin ang paraan upang makabalik sa kanyang mundo. Ipinagtapat ni Red na noong unang dumating siya sa mundong ito, naglibot siya kung saan-saan upang alamin kung may paraan para bumalik. Ngunit habang mas nag-iikot siya, mas napagtanto niyang ang mundong ito ay may mga suliranin rin tulad ng kanyang dating mundo. Naisip niya na may dahilan kung bakit siya naririto, kaya't hindi siya babalik hanggat hindi niya ito nalalaman. Ngunit sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay tumulong sa mga tao at umaasang sa proseso ng pagtulong ay matutuklasan niya ang sagot. Tinanong niya si Hydra kung ano ang kanyang pangarap. Sinabi ng dalaga na nais niyang maibalik ang kanyang pamilya sa kanilang dating posisyon bilang Royal Scepter. Hindi ito alam ni Red, kaya ipinaliwanag niya na ito ay isang titulo na ibinibigay sa mga mages na namamahala sa pag-aaral ng sorcery sa ilalim ng Royal Family. Ayon kay Hydra, ang kanilang pamilya ay may ganitong tungkulin sa loob ng maraming henerasyon, at tinanggap nila ito upang magdala ng kasiyahan sa mga tao ng kaharian. 10 taon na ang nakalipas mula nang matalo ang ama ni Hydra sa laban para sa posisyon ng scepter. Dahil dito, itinakwil ang kanilang pamilya at pinalaya sila mula sa kabisera. Ang kasalukuyang scepter ay inilaan ang mahika para lamang sa Order of Knights at sa aristokrasya, ginagamit ito bilang isang sandata sa digmaan. Dahil dito, determinado si Hydra na mabawi ang posisyon, upang muling magamit ang mahika para sa kapakanan ng lahat. Sinabi niya kay Red na maaari siyang pagtawanan sa kanyang pangarap, dahil alam niyang parang pangbata ito. Ngunit sa halip na tumawa, sinabi ni Red na nahulog ang loob niya sa lawak ng kanyang pangarap. Habang nagpapatuloy sila, napansin nila ang mga kalansay sa kanilang daraanan. Napagtanto ni Hydra na ang mga ito ay mga labi ng mga adventurers na nagtangkang makarating doon ngunit hindi na nakabalik. Samantala, natagpuan naman ni Red ang mana metal, ngunit nagtataka si Hydra dahil tila may ibang nilalang na nangongolekta nito. Biglang lumitaw ang isang dragon sa likuran ni Hydra. Agad na sumugod si Red upang protektahan siya, ngunit nasapul siya ng atake ng dragon at tumilapon. Sa kabila ng kanyang sugat, naghanda siyang mag-transform, kaya't nag-alala si Hydra kung paano siya lalaban sa ganoong kondisyon. Gayunpaman, sinabi ni Red na kailangan nilang talunin ang dragon upang makuha ang mana metal. Sinubukan siyang pigilan ni Hydra, sinasabing hindi niya kayang makita itong mamatay matapos lang niyang madamay sa laban. Ngunit ipinaliwanag ni Red na misyon niyang protektahan ang kanyang pangarap, dahil nahulog na ang loob niya rito. Sa kanyang pag-transform, isang malakas na pagsabog ang naganap, dahilan upang matilapon si Hydra. Galit siyang sumigaw kay Red, sinasabing huwag mag-transform kapag may tao sa likuran niya. Ngunit bago pa niya maituloy ang sermon, muling umatake ang dragon. Ginamit ni Red ang turbo huddle upang lumipad palayo, subalit nagtanong si Hydra kung paano niya balak talunin ang dragon. Ipinahayag ni Red na gagamitin niya ang kanyang lihim na sandata. Ipinaliwanag niya na ito ay nangangailangan ng malakas na pagkakaibigan, kaya kailangan niya ng tulong ni Hydra.
Nagduda naman siya, dahil kakakilala pa lang nila halos kalahating araw pa lang ang lumilipas. Ngunit buong kumpiyansa niyang sinabi na magiging epektibo ito, dahil ibinahagi na nila ang kanilang mga pangarap sa isa't isa. Tinawag ni Red ang Maximum Kaiser, ngunit hindi ito maunawaan ni Hydra. Tinanong niya kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Red na ito ang resulta ng kanilang koneksyon bilang magkaibigan. Ngunit bago pa man sila makapaghanda, biglang sinuntok ng dragon ang mech. Napagtanto ni Red na hindi pa sapat ang lakas ng kanilang koneksyon upang mapunan ang enerhiya ng Maximum Kaiser. Sinabi niya kay Hydra na mayroon na lang silang 20 segundo bago tuluyang mawala ang lakas nito. Nawalan na ng pag-asa si Hydra, iniisip na hindi nila kayang manalo, ngunit bigla siyang hinawakan ni Red at sinabing malakas ang kanilang koneksyon, sapat upang talunin ang dragon. Sa huling sandali, pinakawalan niya ang isang napakalakas na energy beam, na agad na naging abo ang dragon. Pagkalipas ng 7 araw, nagkita muli sina Hydra at Red sa Adventurers Guild. Ipinahayag ni Hydra na napagdesisyonan niyang maging isang adventurer, dahil nais niyang pag-aralan ang kanyang kapangyarihan. Naniniwala siyang maaari niyang matuklasan ang bagong klase ng mahika, isang magic na makakapagpadala ng mga tao sa ibang mundo. Ipinaliwanag niya na kung matutupad niya ito, maaari niyang mabawi ang posisyon bilang Royal Scepter. Pagkatapos noon, sinabi niyang gusto niyang bumuo ng isang party kasama si Red. Sa sobrang tuwa ni Red, napaiyak siya, iniisip na baka talaga siyang ipinadala sa mundong ito para lang makilala si Hydra. Habang pinag-aaralan siya ni Hydra, napansin niyang kahit kakaiba ang hitsura ni Red matapos mag-transform, ang katawan niya ay halos katulad pa rin ng mga tao sa kanilang mundo. Dahil dito, napagdesisyonan niyang suriin ang kanyang dugo upang malaman kung mayroon siyang mana. Ngunit nang ilabas niya ang karayom, biglang kinabahan si Red. Samantala, isang lalaki sa guild ang lumapit kay Hydra at inabot sa kanya ang isang stat tag. Ipinaliwanag niya na ito ang patunay na isa na siyang opisyal na adventurer, at ginagamit ito upang subaybayan ang kanyang kasanayan at kakayahan. Binuksan ni Hydra ang kanyang stat screen, at lumabas na maxed out ang kanyang magic at intelligence. Lubos itong ikinamangha ni Red, at sinabi niyang tiyak na magiging Royal Scepter siya balang araw. Sinabihan siya ni Hydra na tingnan rin ang kanyang stats, dahil naniniwala siyang makakatulong ito upang mas maunawaan ang kanyang kapangyarihan. Ngunit imbes na magkaroon ng sagot, lalo lamang siyang nalito. Biglang dumating ang dalawang adventurers na sina Zato at Lane, at halatang galit sila kay Hydra. Hindi niya naman maalala kung sino sila, kaya ipinaalala nila na tinalikuran niya sila matapos nilang talunin ang kanyang golem. Sinabi ni Hydra na hindi niya kayang tandaan ang bawat adventurer na tinanggihan niya, kaya't mas lalo silang nainis. Sinubukan nilang kumbinsihin si Red na huwag makipag-party kay Hydra, ngunit sumagot si Red na kahit mahigpit ito, tinutulungan pa rin siya nito, kaya hindi ito kasing sama ng iniisip nila. Ipinaliwanag ni Zato at Lane na may pagdududa sila kung tunay ngang karapat-dapat si Hydra na maging isang adventurer, dahil siya ay anak ng isang duwag na mage. Dahil dito, nag-init ang ulo ni Hydra at agad silang sinagot. Sinabi niyang bawiin nila ang kanilang sinabi, dahil wala silang alam tungkol sa kanyang ama at wala silang karapatang insultuhan ito. Nang makita nila ang galit sa kanyang mukha, agad silang kinabahan. Ipinaalala ni Hydra na hindi man lang nila natalo ang kanyang golem, kaya wala silang karapatan na husgahan ang iba. Dahil dito, nainis ang dalawa, kaya't naghanda silang lumaban. Ngunit bago pa man lumala ang sitwasyon, pinigilan sila ni Red at iminungkahi na lutasin ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng isang quest. Nagpunta sila sa isang dungeon, kung saan ipinaliwanag ni Red na may ulat na isang misteryosong halimaw ang lumilitaw dito. Iminungkahi niya na ang team na unang makatalo sa halimaw ay siyang panalo. Nagkasundo sila na kung mananalo si Hydra, kailangang humingi ng tawad sina Zato at Lane sa pag-insulto sa kanyang ama. Ngunit kung matalo siya, papayag siyang gawin ang kahit anong gusto nila. Tinanggap ito ng dalawa, dahil kilala na nila ang dungeon at naniniwalang sila ang mananalo. Sa kanilang isipan, gagawin nilang alipin si Hydra kapag nanalo sila. Habang papasok sa dungeon, sinubukan ni Zato at Lane na dumaan sa isang landas na walang manor, dahil alam nilang may sensitibong pandinig ang mga halimaw. Ngunit biglang nag-transform si Red sa kanyang armor, na nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Agad nilang napagtanto na nasa peligro sila, hindi nagtagal, napalibutan sila ng mga minotaurs. Sa halip na mag-alala, pinalipad ni Red ang mga halimaw gamit ang kanyang lakas, sinasabing hindi siya alintana sa laban kahit marami pang kalaban ang humarap sa kanya. Samantala, hirap si Hydra na labanan ang mga halimaw, kaya't sinabihan niya si Red na gamitin ang kanyang secret weapon.
Sinubukan ni Red na i-summon ang Maximum Kaiser, ngunit napakalaki nito para magkasya sa dungeon, kaya naipit ito. Napagtanto niyang hindi nila ito magagamit sa laban, kaya't kailangan nilang lumaban ng mano-mano. Gayunpaman, napansin ni Hydra na marami sa mga Minotaurs ang nadodge nang bumagsak ang napakalaking mech sa dungeon. Habang patuloy ang labanan, isang Minotaur ang lihim na sumalakay kay Zoto mula sa likuran. Ngunit bago pa man siya tamaan, ginamit ni Hydra ang kanyang water magic upang sagipin siya, bagay na lubos niyang ikinagulat. Tinanong siya ni Zoto kung bakit siya tinulungan, kaya ipinaliwanag ni Hydra na kahit matapos matalo ang kanyang ama sa laban para sa Royal Scepter, patuloy pa rin itong nag-aral ng mahika para sa ikabubuti ng iba. Dahil dito, nararamdaman niyang tungkulin niyang gamitin ang mahika upang protektahan ang lahat, kabilang na ang mga taong hindi niya gusto. Dagdag pa niya, hindi pa rin sila nakakaligtas sa paghingi ng tawad. Napangiti si Red at tinawag siyang isang intimidating beauty, dahilan upang mamula si Hydra. Ngunit biglang sumingit si Zoto, sinasabing wala munang ligawan sa gitna ng laban. Sa gitna ng pag-uusap nila, biglang lumitaw ang halimaw na hinahanap nila. Agad na tumakbo palayo ang mga Minotaurs, na nagpapatunay na napakalakas ng kanilang kalaban. Mabilis na naghanda si Hydra para lumaban, ngunit sinabihan siya ni Red na umatras, dahil sa kanyang pakiramdam, kasing lakas ito ng isang enemy general. Sa kabila ng babala, sumugod sina Zoto at Lane upang atakihin ang halimaw. Ngunit sa isang bagsak lamang ng sandata nito, nadodge ang kanilang mga armas. Sa puntong iyon, mabilis na tumakbo si Red upang sagipin sila, at isang malakas na sipa ang ibinigay niya sa halimaw, dahilan upang matamba ito. Ngunit nagulat siya nang mapansin na napakatigas ng balat nito, tila ba ito ay may proteksyon na parang force field. Napagtanto niyang ang ganitong klase ng depensa ay katulad ng ginamit ng isang Brackfiend na nagngangalang Reject Tandra. Sa gitna ng flashback, makikita ang laban ni Blue, isa sa mga kaibigan ni Red, laban kay Reject Tandra. Sinubukan niyang barilin ito, ngunit hinarang ng kanyang shield ang mga bala. Tumingin si Reject Tandra kay Blue at sinabing, hindi ko gusto ang mga lalaking lumalamon sa buffet nang hindi iniisip ang kalidad ng kinakain nila. Nagmumukha silang cheap, hindi nagpatalo si Blue at sinagot siya, hindi rin ako interesado sa mga babaeng hindi marunong magbayad ng sarili nilang pagkain. Ngunit ipinaalala ni Reject Tandra sa kanya na siya mismo ang nagyaya sa kanya, kaya wala siyang karapatang magreklamo. Biglang umatake si Reject Tandra gamit ang isang malaking block ng yelo, ngunit binaril ito ni Red, dahilan upang madodge ito sa maliliit na piraso. Sinabi niya kay Blue na mag-isip ng paraan upang talunin ito, habang hahawakan niya muna ang kalaban. Buong tiwala siyang sinabi kay Blue na lagi siyang nakakahanap ng bagong paraan tuwing sila ay nabibigo, kaya naniniwala siyang makakahanap siya ng pag-asa sa labanang ito. Binanggit ni Red na ang isang rejection ay maaaring mapagtagumpayan sa pamamagitan ng isang mas malakas na koneksyon. Dahil dito, ginamit nila ang Victory Casino Buster at ginamit ito upang pasabugin si Reject Tandra. Bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan inalala ni Red kung paano nila pinag-isa ang kanilang mga puso upang mapuno ng bond energy ang kanilang sandata. Ipinaliwanag niya na ito ang pinakamakapangyarihang sandata na kaya nilang gamitin. Pagkatapos, humingi siya ng tulong kina Zoto at Lane. Sa una, inakala ni Hydra na hindi papayag ang dalawa, ngunit nagulat siya nang makita niyang pumayag sila sa plano ni Red. Agad niyang tinawag ang Buster, ngunit nang ipaputok nila ito, humiwalay sa dalawa ang beam at hindi tumama sa halimaw. Sinubukan silang durugin ng halimaw, ngunit hinarang ni Red ang suntok nito. Naalala niya kung bakit hindi nagtagumpay ang kanilang pag-atake, kapag may hostility sa puso ng mga gumagamit ng Buster, hindi magtatagpo ang bond energy, kaya nahahati ang beam. Ipinaliwanag niyang nangyari na ito noon, dahil sa isang pagtatalo sa pagitan ni Blue at Yellow. Biglang sinuntok ng halimaw si Red, dahilan upang tumilapon siya sa pader at mawalan ng malay. Agad na lumapit si Hydra upang pagalingin siya, ngunit bago pa niya magawa, inambush siya ng halimaw. Sa huling sandali, sina Zoto at Lane ang lumundag sa harapan niya upang saluhin ang atake. Nagulat si Hydra at tinanong kung bakit nila siya tinutulungan. Sinabi ni Zoto at Lane na ito ang paraan nila ng pagbabayad ng utang na loob, matapos silang protektahan ni Hydra kanina. Inamin nilang hindi nila kayang talunin ng halimaw, kaya kailangan nilang umasa sa kapangyarihan ni Red upang matalo ito. Sa puntong iyon, napagtanto ni Hydra na masyado niyang minamaliit ang iba dahil sa kanyang kayabangan. Ngunit bago pa siya makasagot, tinamaan sila ng halimaw at tumilapon sila sa ere. Papunta na ito upang atakihin siya nang biglang nagising si Red. Sa isang iglap,
sinuntok niya ang halimaw, dahilan upang lumipad ito palayo. Napansin niyang wala na ang hostility sa puso ng kanyang mga kasama, kaya nag-transform siya sa kanyang armor. Muling itinawag ang Buster, at sa pagkakataong ito, gumana ito ng maayos. Pinaputok nila ang Bond Energy Beam, na tuluyang sumire sa halimaw. Ngunit sa kanilang pagkagulat, isang matandang lalaking sugatan ang biglang lumitaw mula sa labanan. Agad nila itong dinala pabalik sa guild upang gamutin. Matapos umalis ni Nazoto at Lane, sinabi ni Hydra na hindi niya inakala na posible pala ang makipag-ayos sa mga taong kinamumuhian niya dati. Ipinaliwanag naman ni Red na lagi siyang naniniwala na sulit ang patuloy na pagsubok sa sarili, kaya't hindi dapat madaling sumuko sa anumang hamon. Napangiti si Hydra at sinabing may bago siyang hamon para sa kanya. Sa kanyang paglabas ng karayom, nataranta si Red at agad na tumakbo palayo, habang si Hydra naman ay humalakhak sa kanyang reaksyon. Samantala, habang lumalabas ang matandang lalaki mula sa guild, bigla siyang nakasalubong ng dalawang misteryosong tao. Dito natuklasan na siya pala ang halimaw na tinalo ni na Red at Hydra. Sinubukan niyang umatake, ngunit madali siyang pinabagsak ng dalawa. Pagkatapos, kumuha sila ng isang buto mula sa kanyang ulo, sabay sabing kailangan nila ito upang mailigtas ang mundo. Samantala, umuwi sina Hydra at Red, kung saan sinabi ni Hydra kay Poseidon na si Red ay titira na sa kanilang bahay. Agad itong nag-alala at sinabing baka may masamang intensyon si Red dahil isa siyang lalaki. Ngunit pinaalala ni Hydra sa kanya na lalaki rin naman siya. Sa halip na sumagot ng diretso, sinabi ni Poseidon na matagal na niyang pinaglilingkuran ang pamilya ni Hydra, kaya itinuring na niyang parang apo ang dalaga. Sa seryosong boses, hinarap niya si Red at sinabing kung nais niyang tumira kasama nila, kailangan muna siyang maging isang unicorn. Biglang sumigaw si Red sa takot, at mabilis na sumugod si Hydra upang iligtas siya mula kay Poseidon. Ngunit bago pa sila makapagpaliwanag, biglang lumitaw ang dalawang estrangherong tao, ang parehong duo na tumuloy sa matandang halimaw. Agad nagpakilala ang dalagang kasama, sinasabing siya ay si Tela, ang ikatlong prinsesa ng Avalos Empire. Kasama niya ang kanyang attendant, isang bayani na nagngangalang Mist. Biglang inilabas ni Mist ang kanyang espada at sinabing paparusahan niya si Red dahil sa pagiging malaswa sa harap ng prinsesa. Ngunit agad siyang pinatigil ni Tela, sinasabing kasalanan nila ang biglaang pagpasok sa bahay ng iba nang walang pahintulot. Dagdag pa niya, dapat siyang maging mas maunawain, dahil kung hindi siya kailanman magiging isang bayani na mamahalin ng lahat. Ngunit sumagot si Mist, sinasabing hindi niya kailangan ng pagmamahal ng lahat, ang mahalaga lang sa kanya ay ang pagmamahal ng prinsesa. Bumaling si Tela kay Hydra at sinabi niyang kailangan niya itong tulungan sa pag-aaral ng isang magic tool at tulungan siyang kolektahin ito. Ngunit nang makita ito ni Red, napansin niyang kamukha ito ng bagay na nasa ulo ng matandang halimaw. Napansin ni Hydra na nawala na ang matandang lalaki matapos nilang iwan ito sa guild. Ngunit sinabi ni Tela na huwag na silang mag-alala, dahil ayos lang siya. Ipinahayag ni Tela na ang bagay na dala niya ay isang mana seed, isang misteryosong bagay na nagpapalakas ng mana ng sinumang mahawahan nito. Sa pamamagitan nito, nakakagamit sila ng espesyal na uri ng mahika na nagbibigay daan upang matupad ang kanilang mga pagnanasa. Tinawag niya itong privilege magic. Nag-isip si Red at tinanong kung paano ito naiiba sa mga spell ni Hydra. Ipinaliwanag ni Tela na kung nais ng isang tao na magkaroon ng ginto, bibigyan sila ng mana seed ng spell na kayang gawing ginto ang lahat ng mahawakan nila. Dagdag pa niya, kung nais naman nilang protektahan ang kanilang kayamanan, bibigyan sila nito ng isang barrier spell na sisaklo sa buong ari-arian nila. Sinabi ni Tela na ang privilege magic ay nagbibigay ng access sa advanced magic kahit walang pagsasanay. Naisip ni Hydra na mukhang isang magandang kasunduan ito, ngunit agad na ibinunyag ni Tela ang masamang epekto nito, kapag masyado nang nagtagal sa katawan ng isang tao ang mana seed, unti-unti nitong sinasakop ang kanilang isipan at katawan, hanggang sa magbago sila at maging isang mana beast. Nag-alala si Hydra at tinanong kung bakit hindi ito ipinagbabawal ng royal family, kung ito ay lubhang mapanganib. Dito, ipinaliwanag ni Tela na maaaring may kinalaman ng kasalukuyang royal scepter na si Shalia sa pagkalat ng mana seeds. Sinabi niyang wala pa siyang konkretong ebidensya, ngunit napansin niya na sobrang mahal ng mana seeds kaya tanging ang mga maharlika lamang ang may kakayahang gumamit nito. Naniniwala siyang alam ni Shalia ang tungkol dito, ngunit pinili nitong manahimik. Nagpahayag si Red na dapat nilang hanapin ang sagot sa misteryo ng mana seeds, ngunit sinabi ni Tela na si Shalia ay may suporta mula sa iba pang miyembro ng royal family. Kung hindi sila magiging maingat, maaaring maging target sila ng eliminasyon.
Ipinahayag ni Tela na ginagamit ni Shalia ang privilege magic upang pahirapan ang mga tao, kaya bilang isang prinsesa, tungkulin niyang pigilan siya. Sumang-ayon si Hydra at sinabing ito ang perpektong pagkakataon upang labanan ang Royal Scepter at makabuo ng magandang relasyon kay Tela. Gustong tumulong ni Red, ngunit biglang itinutok ni Mist ang kanyang espada sa kanya, sinasabing hindi niya maaaring hayaang sumama ang isang adventurer na walang asal sa kanilang paglalakbay. Naniniwala si Mist na magiging sagabal lamang si Red, kaya nagdesisyon itong patunayan na kaya niyang sumama sa kanilang misyon. Habang naghahanda silang maglaban, nag-alala si Tela, tinanong kung matalinong desisyon nga ba ang labanan ito, dahil si Mist ay kilala sa pagtatapos ng high-level bounties ng mag-isa. Dagdag pa niya, hawak ni Mist ang espada na ginamit ng bayani na tumalo sa Demon Queen, kaya siya ang pinakamalakas na swordsman na gumagamit ng pinakadakilang espada sa mundo. Hindi siya naniniwalang may sino mang makakatalo kay Mist sa isang direktang labanan. Nag-transform si Red sa kanyang armor, ngunit hindi man lang natinag si Mist. Nagulat si Hydra, dahil karaniwan ay nagugulat ang mga tao sa unang beses nilang makita ang transformation ni Red. Nagsimula ang laban, at agad na napaatras si Red nang maramdaman niya ang lakas ni Mist. Napagtanto niyang mas malakas pa ito kaysa sa mga enemy generals na natalo niya noon. Napansin ni Mist na hindi mahina si Red, kaya nagdesisyon siyang seryosohin ang laban at binago ang espada niya sa pangalawang anyo nito. Nagdesisyon ding magseryoso si Red, kaya tinawag niya ang Maximum Kaiser, na labis na nagpagulat kay Mist. Ngunit higit na nagulat si Hydra, dahil nakita niyang nasa loob din ng mech si Tela. Hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari, dahil alam niyang tanging ang mga taong may matibay na koneksyon kay Red ang kayang pumasok sa loob ng Maximum Kaiser. Ipinaliwanag ni Red na may bond din sila ni Tela, dahil ibinahagi nito sa kanya ang kanyang layunin. Ngunit nang makita ni Mist na nasa loob ng Maximum Kaiser si Tela, nag-init ang ulo nito. Inakala niyang ginagawang hostage ni Red ang prinsesa, kaya agad itong sumugod at napaatras niya ang mech. Nahihirapan si Red na tamaan si Mist, dahil maliit ito at napakabilis gumalaw. Kaya tinawag niya ang bond sword upang gamitin sa laban. Akala ni Mist na hindi siya matamaan, ngunit nang iwas-iwas ni Red ang kanyang espada, napalipad siya mula sa simpleng bugso ng hangin. Matapos matalo, hindi pa rin pumayag si Mist na sumama si Red sa kanilang misyon. Ngunit pinaalala ni Tela sa kanya na nangako siya kay Red, kaya't wala na siyang magagawa. Dagdag pa niya, maaaring maging panganib si Red kung basta na lang nila itong pakakawalan, kaya mas mabuting isama na lang siya sa grupo. Sa pagsisimula ng kanilang paglalakbay, napagpasyahan nilang pumunta sa bayan ng Aulina, dahil ang Panginoon ng bayan ay may balitang nag-iimbak ng mana seeds. Habang nagmamadali si Red, sinabihan siya ni Mist na dapat niyang sundan ang bilis ng lakad ni Tela at huwag siyang pangunahan. Tinawag pa siya ni Mist gamit ang buo niyang pangalan, kaya nairita si Red. Sinabi niyang kahit si Tela ay simpleng, Red, lang ang tawag sa kanya, kaya huwag na siyang tawagin sa kanyang buong pangalan. Ngunit sa halip na sumunod, lalo pa siyang inaasar ni Mist, kaya hinabol siya ni Red sa inis. Pagdating nila sa Aulina, nagulat silang wala ni isang tao ang makikita sa lansangan. Inisip ni Tela na ito ay may kinalaman sa mana seed. Biglang lumapit sa kanila ang isang babae at binalaan silang lumayo sa bayan. Sinabi nito na pinagbabawal ang sinumang tagalabas na pag-usapan ng Panginoon, kaya't dapat silang umalis sa lalong madaling panahon. Nag-isip si Tela kung paano nalaman ng Panginoon ng bayan ang kanilang pagdating, kaya iminungkahi ni Hydra na ito ay maaaring dahil sa magic fields na nakapalibot sa bayan. Biglang lumitaw ang isang halimaw sa likuran nila at umatake kay Hydra, ngunit naagapan siyang iligtas ni Red. Napagtanto ni Hydra na maaaring bahagi rin ito ng privilege spell ng Panginoon, isang mahika na ginamit upang mga siwa at kontrolin ang bayan. Maya-maya, lumabas na mismo ang Panginoon ng Aulina. Mabilis siyang hinarap ni Tela at matapang na sinabing hindi siya maaaring manahimik habang ginagamit nito ang mahika upang apihin ang kanyang mga tao. Kaya't inutusan niya itong ibigay ang mana seed sa kanila. Ngunit sa halip na sumunod, tumawa lang ang Panginoon at ipinaliwanag na ang mga tao sa bayan ay nasa maling landas, at hindi sila kailanman makakarating sa paraiso. Kaya itinuro niya sa kanila ang tamang direksyon, gamit ang kanyang kapangyarihan. Nagpantang ang tainga ni Red nang marinig ito, alam niyang hindi ito simpleng paggabay, ginagamit ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan upang takutin at kontrolin ang mga tao para gawin ang kahit anong gustuhin niya. Kaya't naghanda si Red para lumaban, nag-transform siya sa kanyang armor, ngunit nahirapan siyang makipagsabayan sa mga halimaw. Paulit-ulit siyang tinamaan ng kanilang mga atake, kaya unti-unting humihina ang kanyang depensa. Habang patuloy ang laban,
Napagtanto ni Hydra na ang privilege spell ng Panginoon ay may kakayahang matukoy ang sinumang lumalabag sa kanyang mga patakaran. Bukod pa rito, ang Mahika rin ang nagpapatawag ng mga halimaw upang parusahan ang mga lumalabag. Dagdag pa rito, napansin niyang ang magic field sa paligid ng bayan ay maaaring nagbibigay rin sa Panginoon ng kakayahang makita ang mahihinang bahagi ni Red. Kaya palaging naglalabas ng mga halimaw sa eksaktong lugar kung saan siya mahina upang patuloy siyang atakehin. Dahil dito, inutusan ni Tela si Mist na tulungan si Red, ngunit tumanggi ito. Ipinaliwanag niyang kung sasali siya sa laban, siya rin ay maaaring masaktan. Sa halip, iminungkahi niyang pagmasdan muna nila ang Panginoon upang matuklasan ang kanyang kahinaan. Alam ni Tela na nagsisinungaling lang siya, kaya't pinilit niya itong umamin. Sa huli, sinabi ni Mist ang totoong dahilan, nais lang niyang makita kung paano nabubugbog si Red. Habang naghahanda si Red na tumawag ng Gas-Ina Beasts, biglang tinamaan siya ng isang halimaw mula sa likod. Sa isang iglap, nabasag ang kanyang armor, kaya't napagtanto ng lahat na nasa peligro siya. Ngunit biglang isang usok ang bumalat sa paligid, dahilan upang mabulag ang mga halimaw. Sa tulong nito, nakaligtas ang grupo at nakatakas mula sa bayan. Samantala, nang mapansin ng Panginoon na nakaligtas ang kanyang mga kaaway, agad niyang napagtantong bumalik sila upang hamanin siya muli. Sa kabila ng panganib, napadpad ang grupo sa isang lihim na taguan. Dito, muling lumitaw ang babaeng nagbabala sa kanila kanina. Ipinakilala niya ang kanilang kinaroroonan bilang punong himpilan ng Resistance Group, isang samahan na may layuning palayain ang bayan mula sa kamay ng Panginoon. Ipinakilala niya ang sarili bilang Grosa, at ipinaliwanag niyang hindi sila kayang maramdaman ng Panginoon habang nasa labas sila ng bayan. Sinabi ni Red sa kanya ang tungkol sa mana seeds, at agad itong pumayag na tumulong upang wasakin ang mga ito. Gayunpaman, ipinaliwanag niyang hindi kayang talunin ng kanilang grupo ang Panginoon. Nagmungkahi si Mist na mas mabuting lumipat na lang sila sa ibang bayan, ngunit hindi sumang-ayon si Grosa. Ipinaliwanag niyang hindi nila kayang talikuran ang kanilang tahanan, dito sila ipinanganak, lumaki, at bumuo ng kanilang buhay. Nang marinig ito, biglang naalala ni Red ang kanyang sariling bayan. Naramdaman niya ang kanilang sakit at pangungulila, kaya't ipinangako niyang tutulungan silang mabawi ang bayan. Habang iniisip nila ang plano, ipinakita ni Hydra sa lahat ang listahan ng mga patakaran ng Panginoon. Ipinaliwanag niya na sino mang lumabag sa alinman sa mga ito ay agad na aatakihin ng mga halimaw. Nagmungkahi si Red na barilin na lang nila ang Panginoon gamit ang Maximum Kaiser mula sa malayo, ngunit agad siyang pinigilan ni Hydra. Ipinaliwanag niyang masisira rin ang buong bayan kung gagawin nila iyon. Sa halip, ipinaliwanag niya na ang manor ng Panginoon ay nasa gitna ng bayan, at kahit habang natutulog ito, nananatiling aktibo ang kanyang spell. Sinabi niyang mayroon lang siyang isang paraan na naiisip upang matalo ang Panginoon, ngunit hindi siya sigurado kung gagana ito. Dahil sa kanyang plano, kailangang magtulungan sina Red at Mist, ngunit alam niyang hindi ito magiging madali, dahil kinamumuhian ni Mist si Red. Upang mapilit si Mist na makipagtulungan, nangako si Tela na lilinisin niya ang kanyang tenga kung makikipagkasundo siya kay Red. Dahil dito, agad na pumayag si Mist na tumulong. Kinagabihan, naliligo si Hydra nang biglang sumama sa kanya si Tela. Sinabi nitong hindi pa siya nakakaligo kasama ang isang kaedad niya dati, kaya't naisipan niyang samahan siya. Habang naliligo, ibinunyag ni Tela na binasa niya ang mga tala tungkol kay Hydra. Dahil dito, nalaman niya ang kanyang matinding pagnanais na tumulong sa mga tao gamit ang mahika, pati na rin ang matibay niyang determinasyong bawiin ang posisyon ng Royal Scepter. Pagkatapos noon, nagpunta si Red kay Tela at sinabing maliligo na siya. Alam naman ni Tela na nandun pa rin si Hydra sa pool, ngunit sinabi niya kay Red na wala nang tao doon. Habang nag-uusap sila, palihim na nakikinig si Mist. Tinanong ni Red si Tela kung bakit gusto niyang sumama sa kanila sa manor, kahit na mapanganib ang mahika ng Panginoon. Sa puntong ito, inamin ni Tela na nais niyang maging katulad ni Red. Ipinaalala niya kung paano ito lumaban mag-isa laban sa kalaban, kahit na alam niyang maliit ang tsansa niyang manalo, dahil nais niyang iligtas ang lahat. Sinabi niyang inihahanda ni Red ang sarili niyang isakripisyo para sa iba, ngunit agad itong itinanggi ni Red. Ipinaliwanag niyang hindi niya nais mamatay, sagot naman ni Tela, mahalaga rin sa kanya ang kanyang sariling buhay, kaya't sinabi niyang si Red ang dapat na magprotekta sa kanya sa kanilang paglalakbay. Nang marinig ito, napaikan si Mist, ngunit hindi siya nagsalita. Samantala, tumakbo na si Red papunta sa pool at tumalon, ngunit sa kanyang paglusong, bigla niyang napansin si Hydra na nandoon pa rin.
Pareho silang nagulat at nagpanik, habang sinisigawan ni Hydra si Red na lumabas agad. Samantala, hindi matanggap ni Mist na mapalitan siya ni Red bilang tagapagtanggol ni Tela. Kaya't palihim niyang kinuha ang bond plate ni Red, iniisip na siya lang ang karapat-dapat na protektahan si Tela. Kinabukasan, nagtungo sila sa manor ng Panginoon, habang naghihintay sa labas sina Hydra at Tela, naghanda naman sina Red at Mist upang harapin ang Panginoon. Ngunit nang subukang mag-transform ni Red, napansin niyang wala ang kanyang bond plate. Natarante siya, lalo na nang biglang lumitaw ang isang halimaw sa likuran niya at tinamaan siya ng isang malakas na atake, dahilan upang siya ay tumilapon sa ere. Habang nahuhulog si Red patungo sa tubig, nakita siya ng mga dalaga. Sinabi ni Hydra kay Tela na manatili muna sa pwesto, bago lumangoy pababa upang sagipin si Red. Samantala, kinausap ng mga halimaw si Mist at sinabing huwag niyang suwayan ang Panginoon. Ngunit sa halip na sumunod, hinanda niya ang kanyang espada upang labanan sila ng mag-isa. Iniisip niyang hindi niya kailangan si Red upang talunin sila. Sa gitna ng lahat ng ito, nagkaroon ng isang flashback kung saan makikitang magkasama si Red at ang kanyang kaibigang si Silver. Ipinaliwanag ni Silver na ang mga koneksyon ng tao ay parang espada, maaari nilang saktan ng iba, at mahirap gamitin ang mga ito ng sabay-sabay. Dagdag pa niya, mahirap din silang bitiwan, kaya alam niyang patuloy na ipinaglalaban ni Red ang tungkol sa forging bonds dahil ayaw niyang mapag-isa. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan nagkamalay muli si Red. Napagtanto niyang sinagip siya ni Hydra, ngunit nagtaka siya kung bakit ito parang naiilang. Sa wakas, inamin ni Hydra na kinailangan niyang bigyan siya ng mouth-to-mouth resuscitation upang sagipin siya. Sa halip na mahiya, hindi man lang ito ininda ni Red at simpleng tinanong kung ano na ang nangyari kina Mist at Tela. Samantala, bumalik tayo kay Mist, kung saan sinabi ni Tela na nabigo ang kanilang plano at inutusan siyang muling makipagtagpo kay Red. Ngunit tumanggi si Mist at sinabing wala siyang dapat ipag-alala, dahil siya ang bayani. Gamit ang kapangyarihan ng kanyang Holy Sword, pinutol niya ang mga halimaw na pumapaligid sa kanya. Napahanga si Tela dahil kaya niyang talunin ang mga ito ng mag-isa, ngunit biglang nagsama ng mas maraming minions ang Panginoon. Nang makita siya ng Panginoon, agad niya itong nakilala bilang ang bayani na pinili ng Holy Sword. Nagkaroon ng isang flashback na bumalik sa 2 taon na ang nakalipas. Makikitang sinabi ni Tela kay Mist na siya ang napili ng Holy Sword upang maging bayani. Ngunit hindi naniniwala si Mist sa sarili niyang kakayahan. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat, dahil wala siyang mana. Dahil dito, ipinaliwanag ni Tela na ang Holy Sword ay talagang sumisipsip ng mana, at lahat ng ibang mandirigma na sumubok hawakan ito ay nawalan ng malay matapos lamang itong hawakan. Dito niya napagtanto na siya lang ang tunay na itinakda upang gamitin ang espada. Hiniling ni Tela sa kanya na tulungan siyang iligtas ang mundo. Ngunit sinabi ni Mist na ayaw niyang protektahan ang mga taong nang api sa kanya noon. Sa halip na pilitin siya, sinabi ni Tela na nauunawaan niya ang kanyang nararamdaman. Ipinaliwanag niyang hindi galit si Mist sa mundo mismo, kundi dahil gusto niyang may tumanggap sa kanya ng buo. Kaya't nangako si Tela, kung magiging totoo lamang si Mist sa kanyang damdamin, mananatili siya sa tabi nito. Bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan nangako si Mist na pupuksain ang lahat ng mana seeds para kay Tela. Dito, nag-transform ang kanyang espada sa ikalawang anyo nito, at sa isang iglap, tinupok ng apoy ang lahat ng halimaw sa paligid. Muli, napahanga ang Panginoon, ngunit ipinaalala niya kay Mist na mahina si Tela at bukas na bukas ito sa pag-atake. Nagulat si Mist nang mapansin niyang papalapit ang mga halimaw upang atakihin si Tela. Kaya't mabilis siyang sumugod upang protektahan siya, gamit ang kanyang katawan bilang kalasag. Napansin ng Panginoon na hindi sanay si Mist sa pagtatanggol ng iba, kaya hindi siya sigurado kung hanggang kailan niya ito mapoprotektahan. Sinabi ni Mist kay Tela na gagawa siya ng paraan upang bigyan ito ng pagkakataong makatakas, ngunit sinabi ni Tela na hindi siya dapat mag-alala, dahil magiging maayos ang lahat. Sa isang iglap, dumating si Red upang sagipin sila. Ginamit ni Hydra ang kanyang mahika upang lumikha ng isang barrier, ngunit ipinaliwanag niyang hindi ito magtatagal. Kasabay nito, sinimulan niyang gamutin ang mga sugat ni Mist. Ngunit sinabi ni Mist na huwag siyang alalahanin, sa halip, dapat niyang tiyakin na ligtas na makakaalis si Tela. Sinabi ni Red kay Mist na huwag siyang magpilit ng sarili, ngunit tumanggi si Mist sa kanyang tulong. Habang nag-uusap sila, nahulog mula sa kamay ni Mist ang bond plate ni Red, at nakita ito ng lahat. Dahil dito, napagtanto nilang ninakaw ito ni Mist, ngunit sa halip na magalit, hindi ito ikinabahala ni Red at sinabi niyang baka gusto lang subukan ni Mist kung paano mag-transform.
Ipinaliwanag niyang naiintindihan niya ang nararamdaman nito, dahil sino ba ang hindi gugustuhing maranasan ang ganitong kapangyarihan. Ngunit hindi nagustuhan ni Tela ang sagot ni Red, sinabi niya kay Mist na maging tapat na sa kanilang lahat. Sa puntong ito, inamin na rin ni Mist ang kanyang tunay na dahilan, natakot siyang baka palitan siya ni Red bilang bayani. Dagdag pa niya, sinubukan niyang patayin si Red upang manatili siyang kasama ni Tela bilang tanging bayani. Sa halip na magalit, tiningnan lang siya ni Tela at sinabing hindi sila ganoon kaiba. Ipinahayag niya na dati siyang isang miyembro ng maharlikang pamilya na may mababang katayuan at walang mga knights upang protektahan siya. Ngunit kahit ganoon, naniwala siyang tungkulin niyang iligtas ang mundo, kaya't buong pagsisikap niyang hinanap si Mist. Hinawakan niya ang kamay nito at sinabing, ikaw lang ang bayani ko. Hindi kita kailanman papalitan, napatingin si Mist sa kanya at tahimik na tinanggap ang kanyang mga salita. Napangiti si Red at iminungkahing mas mapapalakas nila ang kanilang koneksyon kung susubukan nilang palakasin ang kanilang bond. Iniimbitahan niya si Mist na bumuo ng isang tunay na koneksyon sa kanya, ngunit agad siyang tinanggihan nito. Sinabi ni Mist na hindi sila compatible at ayaw niyang makita ang mukha ni Red kahit kailan. Sa sandaling iyon, biglang nabasag ang barrier, at isang halimaw ang sumugod. Ngunit sa isang iglap, pinutol ito ni Mist gamit ang kanyang espada. Sinabihan niya si Red na huwag tumingin sa kanya, saka siya nag-transform sa kanyang ranger form. Samantala, pinalibutan sila ng Panginoon ng kanyang mga minions, ngunit sa pagkakataong ito, sabay na lumaban sina Red at Mist. Dahil sa kanilang pinagsamang lakas, madali nilang natalo ang mga halimaw. Sa isang punto, isang halimaw ang tangkang umatake sa mga dalaga, ngunit mabilis itong binaril ni Red. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi na matukoy ng Panginoon ang kanilang kahinaan. Napuno ng galit ang Panginoon habang sumugod sina Red at Mist sa kanya. Gamit ang kanilang pinagsamang atake, tuluyan nilang pinabagsak ang Panginoon. Napansin ni Hydra kung gaano kalaki ang kanilang in-improve sa teamwork, ngunit bago pa sila makapagdiwang, biglang nagwala ang mana seed. Mabilis itong lumawak at nagsimulang lumipad patungo sa langit. Nagpanik ang lahat nang makita nila itong handa ng sirain ang buong bayan. Si Grasa ay nagutos sa lahat na lumikas, ngunit, sinabi ni Red sa kanyang mga kaibigan na huwag mag-alala, dahil sanay na siyang lumaban sa giant monsters. Agad niyang pinalabas ang Maximum Kaiser, kaya naman nagtataka si Mist kung bakit siya nasa loob nito. Doon napagtanto ng mga babae na nagawa niyang bumuo ng isang matibay na bond kasama si Red. Kasabay nito, lumipad sila patungo sa halimaw at sinimulang itulak ito palayo. Habang ginagawa nila ito, sinabi ni Red na dadalhin niya ito sa isang lugar kung saan maaari nila itong wasakin ng walang panganib. Sa huli, nakarating sila sa outer space, at hindi makapaniwala ang kanyang mga kaibigan na totoong may ganoong lugar. Samantala, napansin ni Tela na wala palang angel sa itaas ng mga ulap. Biglang ipinatawag ni Red ang Great Bond Sword habang naghahanda ang halimaw para umatake. Ngunit sa halip na siya ang kumilos, pinayagan niya si Mist na kontrolin ang Maximum Kaiser. Sa tamang tiyempo, ginamit niya ang kanyang espada upang hatiin sa dalawa ang halimaw. Dahil dito, nakita ng lahat ang isang napakalaking pagsabog, at sabay-sabay silang nagdiwang nang makita nilang ligtas ang Maximum Kaiser, patunay na nagtagumpay sina Red at ang kanyang mga kaibigan sa pagpuksa sa halimaw. Matapos ang laban, bumalik sila sa bayan at doon nila natagpuan ang Lord's Mana Seed. Napansin ni Tina na dahil tuluyan na itong naging berserk, patuloy itong mabubuhay muli kahit pa mawalan ng malay ang katawan ng host nito. Ipinaliwanag niya na may dalawang paraan lamang para ito mapigilan, ang una ay patayin ang Lord, at ang pangalawa ay tanggalin ang mana seed mula sa kanyang katawan. Gamit ang kanyang privileged spell, agad niyang tinawag ang Silver Wolf Ficus, na biglang lumitaw upang kainin ang Lord. Ngunit sa kanilang gulat, agad nitong dinura ang katawan nito. Napansin ni Ira na wala na ang mana seed, at doon isiniwalat ni Tala na siya mismo ang nagtanggal nito. Ipinaliwanag ni Tala na si Ficus, sa kabila ng kanyang malaking katawan, ay ganap na walang peligro dahil ang tanging kakayahan nito ay kunin ang mga mana seeds. Matapos nito, inutusan niya itong bumalik, ngunit kasabay nito, inamin niyang maaari siyang maging target ng kanilang mga kaaway dahil sa kanyang kakayahan, kaya nais niyang panatilihing sikreto ito. Dahil dito, naalala ni Red na itinago rin niya ang kanyang pagkatao noon, alinsunod sa utos ni Blue, na huwag ipaalam kan-inuman ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa huli, inamin niyang nagawa lamang niyang itago ito sa loob ng isang linggo. Napagpasyahan nilang huwag sabihin ang tungkol kay Violis, ngunit biglang may isang tinig na nagsabi ng, huli na kayo. Sa kanilang harapan, lumitaw ang isang royal demon na nagngangalang Dobby.
Dahil dito, agad na tinanong ni Red si Yedra tungkol sa Royal Demons. Ipinaliwanag ni Yedra na sila ang mga anak ng Demon Queen, na ikinulong mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Alam niyang plano nilang palayain ito, ngunit nagtataka siya kung bakit biglang lumitaw si Dobby ngayon, gayong tahimik sila sa loob ng maraming siglo. Agad namang nagsalita si Dobby at sinabing naroon siya upang lipulin sila, dahil nakikialam sila sa kanyang plano. Dito niya isiniwalat na siya mismo ang nagtanim ng mana seeds sa buong mundo. Dahil dito, labis na nagalit si Tala, sinabi niyang maraming inosenteng tao ang nagdurusa dahil sa kanya, ngunit hindi ito inintindi ni Dobby. Sa halip, isiniwalat niya ang kanyang tunay na plano, punuin ang mundo ng negative mana, upang maibalik sa mundo ang kanyang ina, ang Demon Queen. Sinabi ni Dobby na handa siyang isakripisyo ang mga tao upang makamit ang kanyang layunin. Dahil dito, agad na sinubukan ni Red at Mist na atakihin siya, ngunit mabilis siyang lumipad palayo habang sinasabing inakala niyang ubos na ang kanilang lakas. Dahil dito, agad na nag-transform si Red sa kanyang Ranger form, ngunit biglang tumawag ng mga minions si Dobby. Napansin ni Yedra na si Groza ay isa sa kanila, kaya napagtanto niyang ang mga ito ay mga miyembro ng Resistance. Ibinunyag ni Dobby na siya mismo ang nagbigay sa kanila ng defective mana seeds, na agad naging berserk matapos nilang gamitin. Sa galit, agad na tinawag ni Red ang kanyang sandata at sumugod kay Dobby, ngunit hinarang nito ang kanyang mga pag-atake. Sa puntong ito, sinabi ni Tela kay Mist na tulungan si Red. Ipinaliwanag ni Tela na nais niyang protektahan si Mist, ngunit sinabi nito na mas mahalagang matalo si Dobby, dahil siya ang dahilan kung bakit lumaganap ang mga mana seeds. Dahil dito, nagpa siya si M na labanan si Dobby, ngunit ginamit ng kalaban ang kanyang sandata upang atakihin sina Mist at Red. Nahirapan silang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, ngunit ginamit ni Yedra ang kanyang spell upang sunugin ang mga halimaw, habang si Violis naman ay tinatanggal ang kanilang mana seeds. Biglang nanghina si Tela, kaya napansin ni Yedra na naabot na ng kanyang katawan ang limitasyon nito dahil sa patuloy niyang pagsipsip ng mana mula sa mga seeds. Napag-isip-isip ni Yedra na maaaring maabsorb ng Holy Sword ang kanyang mana, ngunit ayaw niyang abalahin si Mist, dahil nais niyang tapusin nito ang laban-laban kay Dobby. Habang nagaganap ito, patuloy na iniinsulto ni Dobby ang mga miyembro ng Resistance, dahil sa kabila ng kanilang kagustuhang protektahan ang bayan, sila mismo ay naging berserk matapos niyang bigyan ng mana seeds. Sa galit, muling sinubukan ni Red na barilin siya, ngunit hinarang ni Dobby ang mga bala. Dito niya ibinunyag ang kanyang paniniwala, na mas malakas ang ugnayan ng Royal Demons kaysa sa mga tao, dahil nagtutulungan sila upang muling makita ang kanilang ina. Sinabi niya na hindi pa rin niya nakakalimutan ang ngiti ng kanyang ina, at matagal na siyang lumalaban para lang makita ulit ito. Sa puntong ito, sinabi niya kay Red na nakakasagabal siya sa kanilang layunin, kaya bigla siyang huminto sa pakikipaglaban. Ngunit agad siyang sinaway ni Mist, sinabing huwag siyang makinig kay Dobby. Naalala ni Red na kahit ang mga kontrabida sa kanyang mundo ay may bond rin sa isa't isa. Ngunit, kung ang ugnayang ito ay naglalagay sa iba sa panganib, kailangan niya itong tapusin. Dahil dito, tinawag niya ang kanyang Turbo Huddle, at ginamit ito upang lumipad papunta kay Dobby. Sinubukan siyang pigilan ni Dobby gamit ang kanyang mga kamay, na sabay ring bumalat kay Mist. Ngunit sinabi ni Red na hindi ito gagana sa kanya, dahil dito, pinaputok ni Dobby ang kanyang mga kamay, dahilan upang bumagsak sa lupa sina Red at Mist. Inakala ni Dobby na tapos na ang laban, ngunit laking gulat niya nang biglang muling bumangon si Red. Dito napagtanto ni Dobby na isang malaking problema si Red sa hinaharap, lalo na't siya ay isang taga-ibang mundo. Ginamit ni Red ang kanyang Big Smile skill upang tuluyan ng tapusin si Dobby. Ngunit bago pa ito tumama, itinulak siya ni Mist palayo, kaya siya mismo ang tinamaan ng Big Smile, at sa halip, si Mist ang nawasak ni Dobby. Biglang sumabog ang Big Smile, kaya nagtataka si Red kung bakit siya iniligtas ni Mist. Ipinaliwanag naman ni Mist na ginawa lang niya ito sa bugso ng damdamin. Samantala, napansin ni Dobby na nakaligtas si Mist, dahil pinahina ng Holy Sword ang pagsabog. Ngunit sa puntong ito, napuno ng galit si Red at biglang naglabas ng madilim na aura. Sa tindi ng kanyang galit, malakas niyang sinuntok si Dobby, dahilan upang tumilapon ito. Habang bumabangon, napagtanto ni Dobby na ang mga Otherworlders ay isang malaking problema, dahil hindi mahulaan ang kanilang tunay na kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng laban, isang mage ang biglang tumawag ng mga tentacles, na agad nagpakilos at ginapos ang lahat ng halimaw sa paligid. Agad niyang nakilala si Yedra at sinimulan niya itong tukuyin ng may panlilibak, dahil sa kahinaan nito laban sa mga halimaw.
Dito isiniwalat na siya ay ang Royal Subter. Siya, dahil sa pangyayari, nagpa siya si Dobby na umatras, kaya naman sina Red at siya ay sinubukang pigilan siya, ngunit nagawang makatakas ni Dobby. Matapos nito, humingi ng paumanhin si Miss kay Tela, dahil hindi niya ito nagawang protektahan. Ngunit sinabi ni Tela na wala siyang dapat ipag-alala, dahil sumunod lang siya sa kanyang utos. Samantala, nagtataka si Groza kung ano ang ginagawa ni Yedra. Ipinaliwanag naman nito na hinahayaan niyang ma-absorb ng Holy Sword ang kanyang mana, upang makabawi ang kanyang katawan. Sa kabila ng kanilang tagumpay, inisip ni Yedra na nasira ang bayan, dahil hindi sila sapat na malakas upang protektahan ito. Ngunit pinayapa siya ni Groza at sinabing huwag mag-alala, dahil magtutulungan ang mga mamamayan upang muling ibangon ang bayan. Habang nag-iisip si Red, napagtanto niyang malamang ay nakalaban na ni Dobby ang ibang Otherworlders noon. Dito naman ipinaliwanag ni Ira na may mga tala tungkol sa bayani na nagselyo sa Demon Queen, at nakasaad doon na siya ay mula sa ibang mundo. Dahil dito, napaisip si Red kung nakabalik kaya sa sariling mundo ang bayani na iyon. Ngunit isiniwalat ni Ira na walang nakakaalam ng nangyari sa kanya, matapos niyang aiselyo ang Demon Queen. Biglang pinutol ni siya ang kanilang usapan, at sinabing kailangan nilang bumalik sa kapital, dahil nangangailangan ng agarang lunas si Tela. Dito napansin ni Red na nasa delikadong kondisyon ito, dahil ang mana overdose ay nagdulot ng paglaki ng kanyang seed. Dahil dito, lumikha si Shalia ng isang transportation gate, na agad nag-teleport sa kanila palayo. Sa kanilang pagdating sa Sorcery Tower, ipinaliwanag ni Shia na ito lamang ang natatanging lugar kung saan pinag-aaralan ang tunay na mahika, at dito nagtatapos ang video na ito. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe sa channel. Salamat sa panonood, at magkita-kita tayo sa susunod na video.